Sa videong ito, malalaman mo kung bakit maraming health experts ang nagrerekomenda ng bawang na may gatas bilang natural na inumin sa gabi, lalo na para sa mga taong edad 60 pataas. Kung madalas kang makaranas ng pananakit ng kasukasuan, hirap sa pagtulog, pulikat sa binti, o paninikip ng mga ugat, manatili ka hanggang sa dulo, dahil ang sinaunang lunas na ito ay maaaring magpabago ng iyong mga gabi magpakailanman. Pansin po sa ating mga senior citizens sa Pilipinas. Bago tayo magsimula, gusto kong malaman kung saan nanonood ang ating gintong sustansya family. I-type sa comments ngayon, nanonood ako mula sa iyong lungsod. Natutuwa akong makita ang mga seniors mula sa buong Pilipinas, mula Luzon, Visayas, at Mindanao, na sabay-sabay na natututo at nag-aalaga ng kalusugan, at habang nandito ka, huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya, pindutin ang bell icon, at I-like ang video na ito, dahil linggo-linggo kaming gumagawa ng mga video para tulungan kang maging mas malakas, mas mahimbing matulog, at mas maramdaman ang kabataan sa katawan. Ngayon, narinig mo na ba ang tungkol sa bawang na may gatas? Medyo kakaiba pakinggan, bawang sa gatas. Pero alam mo ba, daan-daang taon na itong ginagamit sa Ayurvedic medicine at tradisyonal na Chinese healing. Isa itong natural na lunas para sa pagpapakalma ng ugat, pagbabawas ng pamamaga, at pag-alis ng pananakit ng katawan, at madali mo lang itong magagawa sa bahay. Maraming tao ang nagsasabing kapag umiinom sila nito bago matulog, nagigising silang mas magaan ang pakiramdam, mas maliksi, at mas mahimbing ang tulog. Kung gusto mo rin yan, ay type sa comments ngayon ang i. Hindi lang ito basta kwento ng matatanda. Maging ang modernong siyensya ay nagsisimula ng kumpirmahin ang alam na ng ating mga ninuno noon pa, na kapag pinagsama ang bawang at gatas, at ininom ng mainit bago matulog, ito ay nakatutulong sa nervous system, nagpapaganda ng sirkulasyon ng dugo, at nagpapabawas ng pananakit ng kalamnan at kasukasuan. Ayon kay Ir Andrew Weil, isang kilalang eksperto sa integrative medicine mula sa Harvard University, ang sulfur compounds ng bawang ay may makapangyarihang anti-inflammatory at immune boosting properties na natural na nagpapakalma sa katawan. At kapag pinagsama mo ito sa natural na pampakalma ng mainit na gatas, nakakabuo ka ng isang inuming parang likas na pain reliever ng kalikasan. Kaya ngayong gabi, bago ka matulog, isipin mong umiinom ng isang tasa ng mainit na gatas na may bawang amoy bawang na banayad, lambing ng gatas, at pangakong isang gabing walang sakit at puno ng pahinga. Kung naniniwala kang ang kalikasan pa rin ang may pinakamahusay na mga gamot, type sa ibaba ang i. At alamin natin kung paano gumagana ang bawang na may gatas, ano ang epekto nito sa katawan, at paano mo ito magagawa mamayang gabi. At tandaan, habang nagpapatuloy tayo, makilahok sa comments. I-type kung sang-ayon ka, ibahagi ang iyong opinyon, at sabihin kung saan ka nanonood. Gustong-gusto kong makita ang ating gintong sustansya family na aktibo sa comment section. Handa ka na ba? Tara, simulan na natin. Bawang na may gatas, simple lang pakinggan, di ba? Pero higit pa ito kaysa sa pinagsamang bawang at gatas. Isa itong makapangyarihan at subok na lunas na daan-daang taon nang ginagamit sa Ayurvedic at tradisyonal na Chinese medicine upang pagalingin ang katawan sa natural na paraan. Kaya simulan natin sa pinakaugat. Ano nga ba talaga ang bawang na may gatas, at bakit pinag-uusapan ito ng napakaraming eksperto sa buong mundo ngayon? Ang bawang na may gatas ay isang tradisyonal na inumin na ginagawa sa pamamagitan ng mild na pagpapakulo ng sariwang bawang sa gatas. Minsan, may halong kaunting tubig, pulot o turmeric. Sa mga bansang tulad ng India, China, at Greece, ginagamit na ito sa loob ng maraming henerasyon bilang natural na lunas sa pananakit ng katawan, hirap sa pagtulog, ubo, at mga problema sa ugat o nerves. Kapag pinainit ang bawang sa gatas, may kakaibang nangyayari. Ang sulfur compounds ng bawang ay unti-unting nailalabas at humahalo sa protina at healthy fats ng gatas. Dahil dito, mas madali itong tunawin ng tiyan, nababawasan ang matapang na amoy ng bawang,
at nagiging banayad na tonic na nakapagpapagaling at nakapapakalma sa katawan. Ngayon, ano nga ba ang dahilan kung bakit napakabisa nito? Nasa laman ng bawang mismo ang sagot, punito ng allicin, sulfur, vitamin E6, manganese, at antioxidants na tumutulong protektahan ang mga ugat at daluyan ng dugo. Samantalang ang gatas ay nagbibigay ng calcium, tryptophan, at magnesium, mga sustansyang kailangan para sa pagpapakalma at pagpapatibay ng mga buto. Kapag pinagsama, bumubuo sila ng perpektong natural na kombinasyon para sa pagpaparelax ng nerves, pagbabawas ng pananakit, at pagpapaganda ng tulog. Ayon kay Ir Andrew Weil, isang eksperto sa integrative medicine na nag-aral sa Harvard, ang sulfur compounds ng bawang ay may makapangyarihang anti-inflammatory at immune-boosting properties na natural na nagpapakalma sa katawan. Isipin mo yon, isang simpleng bawang, kaya palang patahimikin ang nerves at bawasan ang sakit. Sa katunayan, sa mga sinaunang tekstong Ayurvedic, ginagamit ang bawang na may gatas bilang lunas sa insomnia, rayuma, at matinding pagkapagod. Hanggang ngayon, sa mga probinsya sa India, umiinom pa rin ang mga nakatatanda nito bago matulog upang marelax ang kalamnan at maiwasan ang pulikat sa gabi. Ayon sa modernong siyensya, pinatutunayan na ng mga pag-aaral na ang bawang ay nakababawas ng pamamaga, inflammation, at oxidative stress, dalawang pangunahing sanhi ng pananakit ng kasukasuan at iritasyon sa mga ugat. At heto pa, ang mainit na gatas mismo ay matagal ng kilalang pampatulog, mayroon itong tryptophan, isang amino acid na nagiging serotonin at melatonin, mga hormone na nagsasabi sa utak mo na panahon na para magpahinga. Kaya kapag pinagsama mo ang calming effect ng gatas at ang healing power ng bawang, nakakabuo ka ng isa sa pinakasimple, ngunit pinakamabisang natural na inumin para sa mga senior. Isipin mo, sa halip na umasa lamang sa painkillers o sleeping pills, nandyan na ang solusyon ng kalikasan sa kusina mo mismo. Ang bawang na may gatas ay tumutulong patahimikin ang nervous system, bawasan ang paninigas ng kalamnan, at ihanda ang katawan mo sa mahimbing na tulog, lahat ng walang kemikal. Kung sang-ayon, kang ang kalikasan pa rin ang may pinakamabisang gamot, ay type mo ngayon sa comments ang I. At sabihin mo rin, narinig mo na ba dati ang tungkol sa bawang na may gatas? Ibahagi mo ang iyong sagot sa ibaba, at huwag kalimutang banggitin kung saan ka nanonood, dahil sa ilang sandali lang. Ipapaliwanag ko kung paano talaga gumagana ang bawang na may gatas sa loob ng iyong katawan, at kung bakit ito nagiging isa sa pinaka-inirerekomendang inumin sa gabi para sa mga seniors sa buong mundo. Pero bago tayo magpatuloy, kung nakatutulong sa iyo ang mga impormasyong ito, pakibigyan muna ng thumbs up ang video, mag-subscribe sa gintong sustansya, at i-on ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga susunod na natural na remedyo tulad nito. Ngayon, tuloy tayo. Alamin natin kung bakit napakahalaga ng bawang na may gatas para sa mga edad 60 pataas, at kung paano nito natutulungan ang iyong mga ugat, pananakit, at pagtulog. Manatili ka lang dito. Habang tumatanda tayo, dumadaan ang ating katawan sa maraming tahimik na pagbabago, mga pagbabagong madalas nating hindi napapansin hanggang sa magsimula itong makaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Nagsisimula tayong makaramdam ng pananakit ng kasukasuan, pagkapagod, pamamanhid, o hirap sa pagtulog, nagiging mabagal ang kakayahan ng katawan na magpagaling, at nagiging mas sensitibo ang ating nervous system. Para sa maraming seniors, ito ang dahilan kung bakit may mga gabing balisa, tensyon sa katawan, at pananakit na hindi na nawawala. Dito pumapasok ang bawang na may gatas. Ang simpleng inuming ito ay tumutulong direkta sa tatlong pinakamalaking problema ng mga nakatatanda: panghihina ng ugat o nerves, pamamaga o chronic inflammation, at hirap sa pagtulog. Pag-usapan muna natin ang una, ang pagpapakalma ng nerves. Habang tumatanda, nagiging sobrang aktibo ang ating nervous system dahil sa naipong stress at kawalan ng balanse sa mga kemikal ng katawan. Ang bawang ay tumutulong upang patahimikin ang labis na aktibidad na ito, ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Nutrition noong 2001.
Ang alisin sa bawang ay nakatutulong mag-regulate ng mga neurotransmitters. Ito ang mga mensahero sa utak na kumokontrol sa mood, stress, at tulog. Sa simpleng salita, tinutulungan ng bawang na magpahinga ang iyong mga ugat, kaya mas madali kang makatulog ng mahimbing. Isipin mo ito noong bata ka pa. Matibay at maayos pa ang wiring ng katawan mo, pero habang tumatanda, unti-unti itong napuputol o nanghihina. Ang bawang na may gatas ay parang pag-aayos ng sirang insulation ng mga wire. Pinapakain nito ang iyong mga ugat ng antioxidants at minerals na kailangan upang gumana ng tahimik at maayos. Kaya maraming umiinom nito gabi-gabi ang nagsasabing mas kalmado sila bago matulog at mas magaan ang pakiramdam pagising. Ngayon, punta naman tayo sa ikalawang benepisyo, ang pag-alis ng pananakit at pamamaga. Kasabay ng pagtanda ay ang pamamaga sa mga kasukasuan at kalamnan. Ito ang dahilan kung bakit matigas ang tuhod pag-ising sa umaga o nahihirapan gumalaw. Ang bawang ay may natural na anti-inflammatory compounds na kumikilos na parang banayad na painkiller, pero walang side effects. Ayon sa mga mananaliksik mula sa University of Copenhagen, ang aged garlic extract ay nakatutulong harangin ang mga pain signaling pathways sa katawan, kaya bumababa ang pakiramdam ng tuloy-tuloy na pananakit. Ibig sabihin, hindi lang nito tinatakpan ang sakit. Tinutulungan nitong bawasan mismo ang pinagmumulan ng sakit. Samantala, ang mainit na gatas ay nagbibigay ng magnesium at calcium na parehong tumutulong magpaluwag ng kalamnan at magpawala ng pulikat. Kaya kapag uminom ka ng bawang na may gatas bago matulog, parang sinasabi mo sa katawan mo, panahon na para magpahinga at mag-ayos muli. At heto ang ikatlong benepisyo, mas magandang kalidad ng tulog. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit sikat ang bawang na may gatas sa mga nakatatanda sa Asia at Europe. Ang gatas ay may tryptophan, na ginagawang serotonin at melatonin ng katawan, mga hormone na nagsasabi sa utak mo na panahon na para matulog. Kapag pinagsama ito sa nakapapakalma na epekto ng bawang, nakakabuo ka ng makapangyarihang kombinasyon para sa mahimbing at tuloy-tuloy na tulog. Sa madaling salita, isang inumin lang ang tumutulong pakalmahin ang mga ugat, alisin ang pananakit, at pagandahin ang tulog. Eksaktong kailangan ng katawan pagkatapos ng edad 60. Ngayon, gusto kong itanong, madalas ka bang nagigising sa gabi dahil sa pananakit ng katawan, pulikat, o stress? Kung ay type mo sa comments ngayon. Ako yan. Huwag kang mahihiya. Gusto kong malaman kung ilan sa ating gintong sustansya family ang nakararanas din nito, dahil hindi ka nag-iisa. Ipinapakita ng mga pag-aaral na mahigit 65% ng mga taong edad 60 pataas ay may problema sa pagtulog kahit 2 beses isang linggo. Ibig sabihin, mahigit kalahati ng mga senior ay hindi nakakakuha ng sapat na pahinga na kailangan ng katawan upang maghilom. Pero heto ang magandang balita, maaari mo itong baguhin simula ngayong gabi. Ang kailangan mo lang ay isang tasa ng bawang na may gatas, 30 minuto bago matulog, at hindi ito mapait o mahirap gawin. Ipapakita ko sa iyo mamaya sa video na ito kung paano ito ihanda. Kaya kung seryoso kang gustong matulog ng mahimbing at magising ng walang sakit, i-type mo sa ibaba ang I, at sabihin mo na handa ka ng subukan ito. At bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa Gintong Sustansya, at pindutin ang bell icon para palagi kang updated sa mga susunod naming natural na remedyo. Bumubuo tayo ng malakas na komunidad ng mga senior na Pilipino na gustong mamuhay ng mas mahaba, mas malakas, at mas malusog sa natural na paraan. Ngayon, sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang nutrisyonal na lakas ng bawang na may gatas, kung ano ang mga sustansyang nasa loob nito na dahilan kung bakit ito napakabisa. Magugulat ka kung gaano karaming lunas ang makikita mo sa 2 simpleng sangkap na nasa kusina mo lang. Tignan natin ng mas malapitan kung ano ang nagpapabisa talaga sa bawang na may gatas. Kapag iniinom mo ito, hindi ka lang basta umiinom ng mainit na inumin bago matulog, pinapakain mo rin ang iyong katawan ng mga sustansyang nag-aayos, nagpapakalma, at nagbabalik lakas mula sa loob. Maaaring simple lang pakinggan ang bawang na may gatas,
pero isa itong nutritional powerhouse. Parehong punang healing compounds ang bawang at gatas, at kapag pinagsama mo sila, nagpapalakas palalo sila sa epekto ng isa't isa. Kaya himay-himayin natin para maintindihan mo kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng katawan mo kapag iniinom mo ang inuming ito. Una, bawang. Ang bawang ay isa sa pinakamasusing pinag-aralan na natural na pagkain sa buong mundo. Natuklasan ng mga siyentipiko na may mahigit 200 aktibong compounds sa maliit na bombilyang ito. At marami sa mga ito ay direktang tumutulong protektahan ang iyong mga ugat, puso, at immune system. Ang bida rito ay ang allicin, isang sulfur-based compound na nabubuo kapag dinikdik o hiniwa ang bawang. Ang allicin ay may malakas na antioxidant at anti-inflammatory effects. Tumutulong ito sa katawan na labanan ang mga free radicals, yaong mga unstable molecules na sumisira sa ating mga selula, kasukasuan, at pati na rin sa utak. Para sa mga senior, napakahalaga nito. Habang tumatanda tayo, mas kumukonti ang antioxidants na ginagawa ng ating katawan. Kaya mas madalas ang pamamaga at pagkasira ng mga selula. Ito ang dahilan kung bakit maraming edad 60 pataas ang nakararamdam ng panghihina, paninigas, at pagkapagod. Ang bawang ay tumutulong balansihin ito. Sa katunayan, ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Nutrition, ang regular na pagkain ng bawang ay nakatutulong magpababa ng C-reactive protein, CRE, isa sa mga pangunahing palatandaan ng pamamaga sa katawan. Kapag mababa ang CRE, mas kaunting sakit, mas magaan ang pakiramdam, at mas maayos ang daloy ng dugo. Mayaman din ang bawang sa vitamin E6 at manganese na parehong mahalaga sa kalusugan ng mga ugat at metabolismo. Tumutulong ang mga ito sa katawan na gumawa ng mga neurotransmitters, ang mga kemikal na nagpapanatiling kalma, alerto, at relax ang ating isipan. Ayon kay Michael Greger, isang kilalang doktor at may akda ng How Not to Die, ang bawang ay isa sa mga pagkain may pinakamatibay na ebidensya sa agham pagdating sa pagbabawas ng pamamaga at pagpapabuti ng kalusugan ng puso. Kaya kapag ginagawa mo itong regular, hindi ka lang nagpapawala ng sakit, pinoprotektahan mo rin ang iyong puso, ugat, at utak. Ngayon, pag-usapan natin ang ikalawang sangkap, gatas. Maraming tao ang minamaliit ang gatas. Pero isa ito sa pinakakumpletong pagkain sa mundo. Mayroon itong calcium, protina, magnesium, potassium, at isang natural na amino acid na tinatawag na tryptophan, ang tumutulong sa utak na gumawa ng serotonin at melatonin. Dalawang hormone na nagpapakalma at nagpapatulog ito. Ang dahilan kung bakit ang mainit na gatas bago matulog ay matagal ng tradisyonal na paraan para makatulog ng mas mabilis. Kapag hinaluan mo ito ng bawang, lalo itong lumalakas. Ang protina at taba sa gatas ay tumutulong palambutin ang matapang na compounds ng bawang, kaya mas madaling tunawin at mas banayad sa tiyan. Tinutulungan din ng gatas na dahan-dahang maihatid ang mga sustansya ng bawang sa dugo sa buong magdamag. Kaya habang natutulog ka, patuloy na nag-aayos at nagpapagaling ang katawan. Mayroon ding magnesium sa gatas, tinatawag itong relaxation mineral. Pinapakalma nito ang mga kalamnan, ugat ng dugo, at maging ang puso. At syempre, ang calcium ay pampatibay ng mga buto, napakahalaga para sa mga senior. Pero alam mo ba, ang calcium ay tumutulong din sa maayos na pagganap ng mga ugat. Kaya mas maayos ang komunikasyon ng kalamnan at utak. Kaya kapag umiinom ka ng bawang na may gatas, hindi mo lang nilalabanan ang pamamaga, pinapalakas mo rin ang iyong mga ugat, buto, at binibigyan mo ang katawan ng mahimbing at nakapagpapagaling na tulog. At heto ang pinakakamangha-mangha, kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito, nagkakaroon ng tinatawag na synergistic effect. Ibig sabihin, tumitindi ang bisa ng bawat isa kapag magkasama. Ang taba sa gatas ay tumutulong sa katawan na mas maabsorb ang antioxidants ng bawang. Ang init ay nagpapalabas ng mas maraming allicin, at ang amino acids sa gatas ay bumabalanse sa matapang na compounds ng bawang. Kaya mabisang inumin ito, ngunit banayad sa katawan. Ito ang dahilan kung bakit maraming
Tradisyonal na manggagamot sa India at China ang tumatawag sa bawang na may gatas bilang ginintuang inumin para sa mahabang buhay. Kapag ginagawa mo itong regular, makatutulong ito upang mabawasan ang pamamaga sa kasukasuan at kalamnan, mapabuti ang daloy ng dugo, mapalakas ang mga ugat at nerbiyos, mabawasan ang pulikat sa gabi, magkaroon ng mahimbing na tulog at mapaigting ang immune system. Lahat ng ito mula sa dalawang sangkap lang na halos libre at nasa kusina mo na. Ngayon, gusto kong itanong sa iyo, naniniwala ka ba na ang pagkain ay maaaring maging gamot? Kung ay type mo sa comments ngayon, food is medicine. Tignan natin kung gaano karami sa ating gintong sustansya community ang naniniwala sa kapangyarihan ng kalikasan sa pagpapagaling. At tandaan, kung nag-enjoy ka sa video na ito, pakibigyan ng thumbs up, mag-subscribe sa Gintong Sustansya, at i-on ang notification bell para hindi mo ma-miss ang susunod nating natural na lunas. Dahil sa susunod na bahagi, malalaman mo kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng katawan mo pagkatapos mong uminom ng bawang na may gatas. Kung paano nito pinapakalma ang iyong mga ugat, tinatanggal ang sakit, at ibinabalik ang mahimbing na tulog na matagal mo nang hinahanap. Manatili ka lang, dahil ang susunod na parte ay siguradong magugulat ka. Ngayong alam mo na kung ano ang laman ng garlic milk at kung bakit ito masustansya, mas lumalim pa tayo. Ano nga ba ang totoong nangyayari sa loob ng iyong katawan kapag iniinom mo ito? Kapag uminom ka ng isang tasa ng garlic milk bago matulog, nagsisimula ang isang tahimik pero makapangyarihang proseso ng pagpapagaling at pagpapahinga sa iyong katawan. Bawat sangkap ay may sariling tungkulin. Ang bawang ay nagsisimulang tumulong sa iyong nervous system at pamamaga, habang ang gatas ay nagpapakalma ng iyong mga kalamnan at utak. Pinagsama, bumubuo sila ng tinatawag kong overnight healing effect. Himain natin ito hakbang-hakbang para mas maunawaan mo kung paano ito nakatutulong sa mga senior tulad mo na makatulog ng mahimbing, gumaan ang pakiramdam, at mabawasan ang pananakit sa natural na paraan. Hakbang 1. Pinapakalma ang iyong mga ugat, nervous. Ang unang ginagawa ng garlic milk ay tulungan ang iyong nervous system na mag-relax. Ang sulfur compounds ng bawang, lalo na ang allicin, ay tumutulong sa produksyon ng mga kemikal sa utak na nagpapakalma at nagpapanatili ng balanse, ayon sa isang pag-aaral sa Journal of Neurochemistry. Natuklasan ng mga mananaliksik na ang mga sulfur-rich compounds tulad ng nasa bawang ay tumutulong mag-regulate ng GABA receptors. Ito ang mga receptor sa utak na responsable sa pagpapakalma at pagbabawas ng pagkabalisa. Ibig sabihin, ang garlic milk ay parang natural na pampatulog pero walang side effects. Kaya kung madalas kang hindi mapakali sa gabi o mabilis magising dahil sa tensyon, iyon ay dahil sobrang aktibo ang iyong nervous system. Ang garlic milk ay nagsasabi sa iyong mga ugat, magpahinga ka na. Oras na para matulog. At habang nagsisimulang kumalma ang iyong mga ugat, bumabagal ang tibok ng puso, humihinga ka ng mas malalim, at inihahanda ng iyong katawan ang sarili para sa mahimbing na tulog. Kung madalas kang nakakaramdam ng tensyon o hindi makatulog sa gabi, ay type sa comments, ako yan. Hakbang 2, pinapaganda ang daloy ng dugo. Ang susunod na ginagawa ng garlic milk ay pinapabuti ang pagdaloy ng dugo sa buong katawan. Kapag iniinom mo ito ng mainit, nakakatulong ang init mismo na paluwagin ang mga ugat. Pero ang bawang ay nagpapatindi pa nito. Ayon sa isang pag-aaral mula sa UCLA Medical Center, natuklasan na ang aged garlic extract ay nakatutulong gawing mas flexible ang mga ugat. Kaya mas madali nilang naipapadala ang oxygen at nutrisyon sa puso, utak, at mga kalamnan. Mahalaga ito sa mga senior dahil habang tumatanda, tumitigas ang mga ugat. Kaya bumababa ang oxygen supply sa utak at katawan, nagdudulot ng pagkapagod, panlalambot, at pananakit. Pero tinutulungan ng garlic milk ang dugo na dumaloy ng maayos, para mas marami kang lakas at mas gumanda ang sirkulasyon. Kung madalas nalalamig ang iyong kamay o paa, o madaling manikip ang binti, i-type sa comments, ako yan. Hakbang 3, binabawasan ang pananakit at pamamagay. Isa ito sa mga
Pangunahing dahilan kung bakit gustong-gusto ng marami ang garlic milk, nakakabawas ito ng sakit. Ang mga compound sa bawang, gaya ng allicin at diallyl disulfide, ay napatunayang nakababawas ng inflammation markers sa katawan. Ayon sa mga mananaliksik mula sa University of Copenhagen, ang garlic extract ay nakapipigil sa mga inflammatory pathways, kaya bumababa ang pagiging sensitibo ng katawan sa sakit, parang pinapatay ang pain switch. Samantala, ang gatas ay nagbibigay ng magnesium at calcium na parehong nagpaparelax ng mga kalamnan at pumipigil sa pulikat, kaya magkasamang gumagana ang bawang at gatas habang natutulog ka. Pinapawi ang pamamaga at paninigas para sa mas magaan na pakiramdam sa umaga. Kung gusto mong magising isang araw na walang pananakit ng likod o tuhod, ay type sa comments, "Gusto ko yan, hakbang 4. Mas malalim na pagtulog ito ang pinakaramdam ng karamihan, mas mahimbing na tulog kapag kalmado na. Ang iyong mga ugat at maayos ang daloy ng dugo, automatikong nagsisimulang maglabas ang iyong katawan ng melatonin, ang hormone na kumokontrol sa pagtulog. Tandaan, ang gatas ay may tryptophan na nagiging serotonin, happy hormone, at pagkatapos ay melatonin, sleep hormone. Kapag pinagsama ito sa relaxing effect ng bawang, nakakakuha ka ng tinatawag na double sleep signal, isang banayad na paalala sa utak na oras na para magpahinga at magpagaling. Kaya maraming senior na umiinom ng garlic milk. Ang nagsasabing mas mabilis silang nakakatulog at bihira ng magising sa kalagitnaan ng gabi. Pagkagising, mas alerto at masigla sila. Ito ang tinatawag na deep restorative sleep, panahon kung kailan nag-ayos ng mga tissue. Binabalanse ang mga hormone at nililinis ng utak ang mga lason sa katawan. Kaya paggising mo, hindi lang pahinga ang pakiramdam mo, recharge ka talaga. Kung mismo na ang ganitong klaseng tulog, type sa comments, "Kailangan ko yan." Hakbang 5, tinutulungan ang pagtunaw at paglilinis ng katawan. Bonus benefit pa, nakakatulong din ang garlic milk sa digestion. Ang bawang ay natural na panlinis ng tiyan. Tinatanggal nito ang masasamang bakterya pero pinapanatili ang magagandang mikrobyo sa loob. Pinapagana rin nito ang mga digestive enzymes na tumutulong tunawin ng maayos ang pagkain. Kaya kung madalas kang bloated, constipated, o mabigat ang pakiramdam sa gabi, makatutulong ang garlic milk para magising ka ng magaan sa umaga. Sa buod, kapag umiinom ka ng garlic milk, kalmado ang iyong mga ugat at nababawasan ang tensyon. Mas maganda ang daloy ng dugo, nababawasan ang pamamaga at pananakit, mas malalim ang tulog, mas maayos ang pagtunaw at paglilinis ng katawan. Lahat ng iyan mula sa isang simpleng inumin bago matulog. Ngayon, sabihin mo sa comments, alin sa mga benepisyong ito ang pinakagusto mong maranasan? Mas mahimbing na tulog, mas kaunting sakit, o mas kalmadong pakiramdam? At bago tayo magtuloy, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa Gintong Sustansya, at itap ang notification bell dahil sa susunod na bahagi, ituturo ko sa iyo kung paano eksaktong ihanda ang garlic milk sa bahay, step by step, para masimulan mo na mamayang gabi. Makikita mo kung gaano ito kadaling gawin at kung gaano kapangyarihan ang epekto nito kapag iniinom ng tuloy-tuloy. Ngayon na alam mo na kung ano ang ginagawa ng garlic milk sa loob ng iyong katawan, dumako na tayo sa pinakamasayang bahagi, kung paano ito gawin. At ang maganda rito, hindi mo kailangan ng mamahaling gamit o espesyal na sangkap. Lahat ng kailangan mo ay nasa kusina mo na, gatas, bawang, at tubig. Yun lang, at kapag natutunan mo ang tamang paraan ng paghahanda, mararamdaman mo na agad ang epekto nito sa loob lamang ng ilang gabi. Kaya tara, gawin natin ito step by step. Hakbang 1, ihanda ang iyong mga sangkap. Narito ang kakailanganin mo. 1 tasa ng gatas, pwedeng gatas ng baka, o kung lactose intolerant ka, pwedeng gumamit ng almond milk o oat milk. 2 hanggang 3 butil ng sariwang bawang, balatan at bahagyang durugin o hiwain. Ang pagdurog ay nakatutulong para lumabas ang allicin, ang pangunahing healing compound. Kalahati tasa ng tubig, tumutulong para lumambot ang bawang at hindi masyadong lumapot ang gatas habang niluluto. Optional, 1 kutsarita ng honey. Para sa tamis, o 1 kurot ng turmeric,
para sa dagdag na anti-inflammatory effect. At ayan na, simple, di ba? Kung kumpleto ka na sa mga sangkap na ito, ay type sa comments, kumpleto ako. Tignan natin kung sino ang handa nang gumawa nito mamayang gabi. Hakbang 2, pakuluin ang bawang sa isang maliit na kaserola, pagsamahin ang gatas at tubig, idagdag ang dinurog na bawang. Buksan ang apoy at pakuluin ito ng dahan-dahan. Ngayon, ito ang sikreto, huwag mong madaliin, hayaang kumulo sa banayad na apoy sa loob ng 5 hanggang 7 minuto. Sa ganitong paraan, maihahalo ng bawang ang lahat ng healing oils at nutrients nito sa gatas. Mapapansin mo ang banayad na amoy ng bawang, iyon ang alisin na unti-unting humahalo sa protina ng gatas. Kapag masyadong malakas ang apoy o sobrang tagal ang pagkulo, mawawala ang ilang nutrisyon, kaya banayad na init lang gusto mo lang. Bahagyang lumapot ang gatas, hindi yung parang tsamporado. Hakbang 3, salain at lagyan ng pampalasa, optional. Pagkatapos kumulo, patayin ang apoy at palamigin ng 1 minuto o 2. Gamit ang strainer, alisin ang piraso ng bawang. Maaari mo na itong inumin ng ganoon lang, pero kung medyo malakas ang lasa, magdagdag ng 1 kutsarita ng honey o 1 kurot ng turmeric. Ang honey ay nagbibigay ng banayad na tamis, habang ang turmeric ay may dagdag na anti-inflammatory boost. Tip: kung hindi mo gusto ang amoy ng bawang, magdagdag ng kaunting cardamom powder o cinnamon. Tinatabunan nito ang amoy habang nagbibigay pa ng dagdag benepisyo sa kalusugan. Sabihin sa comments, inumin mo ba ito ng plain o lalagyan mo ng honey? Ay type mo, plain o honey. Tignan natin kung alin ang mas gusto ng gintong sustansya family. Hakbang 4, inumin sa tamang oras. Mahalaga ito. Ang garlic milk ay dapat inumin ng mainit-init, hindi masyadong mainit, mga 30 minuto bago matulog. Ito ang pinakamainam na oras para maabsorb ng katawan mo ang mga calming at healing effects nito. Kapag ininom mo ito ng mainit-init, agad nitong pinapakalma ang tiyan at mga kalamnan. Ang banayad na init ay tumutulong din para maglabas ang katawan ng melatonin, ang hormone na tumutulong sa pagtulog. Inumin mo ito dahan-dahan, higop-higop lang. Damaing dumadaloy ang init mula sa iyong lalamunan, dibdib, hanggang sa buong katawan. Hindi lang yan init, yan ay pagpapaganda ng sirkulasyon, pagpapakalma ng ugat, at pag-alis ng pamamaga. Gawin mo itong gabi-gabing ritual. Maraming umiinom nito araw-araw sa unang linggo, at kapag bumuti na ang pakiramdam, ginagawa na lang 3 o 4 na gabi kada linggo. Hakbang 5. Ang sekreto ay consistency. Makinig ka mabuti. Ang garlic milk ay hindi magic pill, isa itong natural healing remedy. Kailangan ng pagpapatuloy para makita ang tunay na resulta. Kung inom ka minsan, mararamdaman mong kalmado ka ngayong gabi. Pero kung inumin mo ito ng regular, sabihin nating 3, 4 beses sa isang linggo, mapapansin mo ang mga totoong pagbabago. Mas mahimbing ang tulog mo, mas magaan ang pakiramdam mo sa umaga, mas kaunti ang paninigas ng kasukasuan, mas maayos ang digestion mo, mas kalmado ang iyong mga ugat. Maraming senior ang ulat na pagkatapos ng 2 linggong tuloy-tuloy na pag-inom, hindi na sila nagigising sa gitna ng gabi, at mas magaan ang pakiramdam ng kamay at tuhod pag umaga. Kung handa kang subukan ang garlic milk challenge ng 1 linggo, ay type sa comments, challenge accepted. Gawin natin itong gintong sustansya community challenge, 1 linggo ng mas mahimbing na tulog at mas kaunting sakit, sa natural na paraan. Hakbang 6, ilang mahalagang tips para masulit mo ang epekto ng garlic milk. Tandaan ang mga ito. Laging gumamit ng sariwang bawang. Iwasan ang pre-chopped o bottled garlic, mabilis mawala ang alisin doon. Kung umiinom ka ng blood thinners o may mababang blood pressure, kumonsulta muna sa doktor bago ito gawing regular. Huwag inumin ng malamig. Dapat mainit-init at bagong gawa. Kung may acid reflux ka, dagdagan ang gatas at bawasan ang bawang para mas banayad sa tiyan. At higit sa lahat, kung maaari, gumamit ng organic garlic at fresh milk. Ang natural na sangkap ay laging nagbibigay ng pinakamahusay na healing results.
Kaya ayan, ang tradisyonal na Ayurvedic na paraan ng paggawa ng garlic milk sa bahay. Simple, mura, pero napaka-epektibo. Tuwing gagawin mo ito, isipin mong regalo mo ito sa sarili mo, isang gawaing pangalagaan ang katawan bago matulog, hindi ka lang umiinom ng gatas. Ngayon, pag-usapan naman natin kung ano nga ba ang sinasabi ng siyensya tungkol sa garlic milk. Dahil isa itong tradisyonal na remedyo, pero sinusuportahan din ito ng mga modernong pag-aaral. Maraming tao ang naniniwalang ang mga natural na inumin ay puro pamahiin lang, pero ngayon, maraming pag-aaral mula sa mga kilalang unibersidad at medical journals sa buong mundo ang nagpapatunay na tama ang mga ninuno natin, ang bawang. Kapag inihanda ng tama, ay kayang pahupain ang pamamaga. Pakalmahin ang mga ugat, at tulungan kang makatulog ng mahimbing. Tingnan natin ang ilan sa mga pinakamakapangyarihang natuklasan, para makita mo mismo na ang garlic milk ay hindi lang basta uso sa internet. Unang-una, ang mga pag-aaral tungkol sa bawang. Ang bawang ay isa sa mga pinakamadalas pag-aralan na natural na gamot sa buong mundo. Ilan sa mga pag-aaral ay tumutok sa epekto nito sa puso, immune system, at utak. Isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Herbal Medicine noong 2018 ang nakatuklas na ang garlic extract ay malaki ang naitutulong sa pagpapababa ng inflammatory cytokines. Ito ang mga molekulang nagdudulot ng pananakit, pamamaga, at pagkasira ng mga tissue. Sa madaling sabi, tinutulungan ng bawang ang katawan na patayin ang mga signal ng sakit, kaya natural na nababawasan ang kirot. Kaya hindi nakapagtataka na maraming senior na umiinom ng garlic milk bago matulog ang nagsasabing gumigising silang mas magaang ang pakiramdam, mas maluwag kumilos, at mas magaan ang katawan. Hindi ito himala, ito ay agham. Isang pag-aaral pa mula sa UCLA, University of California, Los Angeles, ang nakadiskubre na ang aged garlic extract ay nakatutulong sa pagbuti ng pagdaloy ng dugo, at sa pagbawas ng plaque buildup sa mga ugat ng matatanda. Ibig sabihin, mas magandang sirkulasyon, mas maayos na paghatid ng oxygen sa utak at kalamnan, at mas kaunting stress sa puso. Kaya kapag sinasabi nating si pinapabuti ng garlic milk ang circulation, hindi ito palabigasan, may matibay na ebidensya ito. Kung naniniwala kang dapat mas maraming tao ang makaalam na kaya ng simpleng pagkain na magpagaling, ay type sa comments, Nature Heals. Ngayon, pag-usapan natin ang epekto ng bawang sa mga ugat at isip. Isang pag-aaral noong 2000 at isa sa Journal of Nutrition ang nagpatunay na ang sulfur compounds sa bawang ay nakatutulong sa pag-regulate ng neurotransmitters. Ito ang mga kemikal sa utak na kumokontrol sa stress, anxiety, at tulog. Ito ang dahilan kung bakit maraming senior na umiinom ng garlic milk ang nakakapansin na mas madali silang makatulog at mas kalmado silang nagigising. Hindi ito parang sleeping pill, tinutulungan lang ng bawang ang utak na bumalik sa natural nitong balanse. Sa tradisyonal na medisina, tinatawag ang bawang na nervine tonic. Ibig sabihin ay pampalakas at pampakalma ng mga ugat. At yan mismo ang kailangan ng mga nakatatanda, isang bagay na nakapapawi ng walang side effects. At tandaan, kapag hinalo mo ito sa mainit na gatas na may tryptophan, mas tumitindi ang epekto. Ang tryptophan ay nagiging serotonin at melatonin, mga hormone na responsable sa kalmadong pakiramdam at mahimbing na tulog. Kaya marami sa mga sleep specialist ang nagsasabi na ang mainit na gatas ay isa sa pinakaligtas at epektibong natural na pampatulog, lalo na para sa mga senior, at kapag sinamahan mo pa ng bawang, makakakuha ka ng banayad ngunit makapangyarihang natural na formula para sa mahimbing na pahinga, kung ikaw ay nahihirapan minsan makatulog o madaling magising sa gabi, ay type sa comments, yes, I need this. Hindi ka nag-iisa. Pag-aaral tungkol sa pananakit at pamamaga. Isang pag-aaral noong 2016 na sa Indian Journal of Physiology and Pharmacology ang nakatuklas na ang garlic extracts ay nakababawas ng tensyon sa mga ugat at nagpapaganda ng kalidad ng tulog sa matatanda. Ang konklusyon ng mga mananaliksik,
Ang antioxidant sa bawang ay pinoprotektahan ang nervous system mula sa stress at pinsala. Isa pa, isang klinikal na pag-aaral sa Journal of Medicinal Food ang nagpatunay na ang mga taong uminom ng garlic supplement sa loob ng 12 linggo ay nakaranas ng malaking pagbaba ng pananakit at paninigas dahil sa arthritis. Kaya isipin mo kung nagagawa ito ng concentrated garlic capsules. Paano pa kaya ang garlic milk na direktang nakaaabot sa katawan sa banayad na paraan bago matulog? Hindi lang nito pinapawi ang sakit, tinutulungan nitong maiwasan ang pagbabalik ng pananakit. At huwag nating kalimutan, pinapalakas din ng garlic milk ang immune system, ayon kina E. Deepak Chopra at E. Andrew Weil, pinapataas ng bawang ang aktibidad ng white blood cells, na siyang unang depensa ng katawan laban sa sakit. Kapag pinagsama mo ito sa gatas, na mayaman sa bitamina at mineral, tinutulungan mong makabawi at lumakas muli ang katawan. Ito ay napakahalaga para sa mga senior, dahil habang tumatanda, humihina ang immune system. Ang garlic milk ay nagsisilbing banayad na pampasigla araw-araw na tumutulong manatiling malakas ang resistensya. Kaya kapag tinanong ng iba, totoo bang epektibo ang garlic milk? Ang sagot ay malinaw, pinatunayan ng mga ninuno at tradisyonal na karanasan, kinumpirma ng modernong siyensya, at ito ay ligtas, mura, at madaling gawin sa bahay. Habang mas pinag-aralan ng mga siyentipiko ang bawang, mas dumarami ang nadidiskubre nilang benepisyo nito, hindi lang sa sakit at tulog, kundi para sa kabuuang kalusugan at mahabang buhay. Pinoprotektahan nito ang puso, pinatitibay ang utak, at tinutulungan ang katawan na tumanda ng malakas at payapa, at yan mismo ang layunin ng gintong sustansya, ang tulungan ang ating mga senior na mabuhay ng mahaba, malakas, at masaya sa tulong ng natural na nutrisyon. Ngayon gusto kong malaman, alin sa mga benepisyo ng garlic milk ang pinaka-interesado ka? Mas magandang tulog? Mas kaunting sakit? O mas malakas na resistensya? Ay type sa comments ang sagot mo. Gusto naming makita kung ano ang pinakamahalaga para sa ating gintong sustansya family. At bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa gintong sustansya, at i-turn on ang notification bell. Dahil sa susunod na bahagi, ipapaliwanag ko kung gaano kadalas dapat inumin ang garlic milk, anong oras ang pinakamainam, at anong resulta ang maaari mong asahan matapos ang 1 o 2 linggo, hindi mo gusto. Palampasin yan dahil sa tamang oras at consistency, doon mo mararamdaman ang tunay na epekto. Ngayon na nakita mo na ang siyentipikong ebidensya tungkol sa garlic milk, pag-usapan naman natin kung gaano kadalas at kailan ito dapat inumin para makuha ang pinakamahusay na resulta. At kung anong mga pagbabago ang maaari mong maramdaman kapag naging consistent ka. Dahil ito ang totoo, gumagana ang garlic milk, pero tulad ng lahat ng natural na remedyo, hindi ito instant, gumagana ito dahan-dahan. Sa pamamagitan ng pagtulong sa iyong katawan na magpagaling mula sa loob, kaya napakahalaga ng tamang oras at consistency. Kailan dapat inumin ang garlic milk? Ang pinakamainam na oras para uminom ng garlic milk ay 30 minuto bago matulog. Bakit? Dahil sa gabi, ang katawan mo ay nasa repair mode. Nagpapahinga ang mga organo, nagre-regenerate ang mga cells, at kumakalma ang mga ugat. Ang garlic milk ay tumutulong sa prosesong ito, pinapakalma ang katawan, pinapababa ang pananakit, at tinutulungan kang makatulog ng mahimbing. Pwede mo pa rin itong inumin sa umaga para makatulong sa pagpapabuti ng digestion at enerhiya, pero hindi ganoon kalakas ang epekto nito sa pagpapakalma at pag-alis ng pananakit kumpara sa gabi. Kaya tandaan, inumin ito sa gabi, hindi sa umaga. Kung hirap kang makatulog o madalas magising sa kalagitnaan ng gabi, makatutulong ang garlic milk para i-regulate ang iyong mga sleep hormones ng natural. Parang sinasabi nito sa iyong katawan, panahon na para magpahinga. At sa loob lang ng ilang gabi, mapapansin mong mas madali kang nakakatulog. Kung isa ka sa mga taong madalas hirapang makatulog, ay type sa comments, "That's me," para malaman natin kung ilan sa ating gintong sustansya family ang kailangan nito.
Gaano karami ang dapat inumin? Hindi mo kailangang uminom ng malaking baso. Isang maliit na tasa lang, mga 150 nes, ay sapat na. Ang sobrang dami ng gatas bago matulog ay maaaring magdulot ng kabag. Kaya dapat tama lang at mainit-init. Tandaan, hindi ito para mabusog, kundi para pakalmahin ang mga ugat at kalamnan. Inumin ito dahan-dahan, parang comfort drink, hindi parang tubig. Gaano kadalas ito dapat inumin? Sa unang 2 linggo. Inumin ito tuwing gabi bago matulog, makakatulong ito sa iyong katawan na mag-adjust at simulan ang pag-aayos ng mga ugat at pagbabalanse ng inflammation. Pagkatapos noon, maaari mo na itong bawasan sa 3 hanggang 4 na gabi bawat linggo. Iyan na ang sapat para mapanatili ang mga resulta. May ilang senior na mas gusto itong inumin araw-araw sa loob ng 1 buwan, tapos ay magpahinga sandali bago muling ituloy. Ayos lang din yon. Ang garlic milk ay banayad at ligtas kahit sa pangmatagalang paggamit. Basta nakikinig ka sa iyong katawan, kailan mo mararamdaman ang epekto. Kadalasan, sa loob ng unang 3 hanggang 5 gabi, mararamdaman mo na ang pagbabago, mas mahimbing na tulog, mas kakaunti ang paggising sa gabi, at mas maluwag ang katawan pag umaga. Sa 2 linggo, mapapansin mong mas malambot ang mga kasukasuan, mas kaunti ang pananakit, at mas mataas ang enerhiya. At pagdating ng 1 buwan, marami sa ating mga senior ang nagsasabing, mas regular na ang tulog nila, mas maayos ang blood pressure, at mas magaan ang pakiramdam ng tiyan at katawan. Tandaan, ang garlic milk ay hindi painkiller. Ito ay natural restorer. Hindi nito tinatago ang sakit, tinutulungan nitong pigilan ang ugat ng sakit. Iyan ang kaibahan ng pansamantalang ginhawa at tunay na paggaling. Kung balak mong subukan ito mamayang gabi, ay type sa comments, "I'm starting tonight." Sabay-sabay nating hikayatin ang iba na sumali rin, ipares sa simpleng gawain bago matulog para mas maging epektibo ang garlic milk. Subukan itong isama sa ilang simple pero makakatulong na bedtime habits. Mag-unat ng braso at binti sa loob ng 5 minuto bago uminom, huminga ng malalim at dahan-dahan para pakalmahin ang isip. Iwasan munang manood ng AI o gumamit ng cellphone pagkatapos uminom. Panatilihing malamig, tahimik, at madilim ang iyong kwarto. Ang mga simpleng hakbang na ito ay tumutulong sa katawan na mas lubusang maabsorb ang benepisyo ng garlic milk. Isipin mo ito bilang mini-nightly routine, isang senyas sa katawan mo na tapos na ang araw at panahon na para magpagaling. Ano ang mga resulta na maaari mong asahan? Narito ang mga karaniwang benepisyong nararanasan ng mga senior na regular na umiinom ng garlic milk. Mas kalmado ang mga ugat, wala ng sobrang pag-isip o hindi mapakali sa gabi. Mas kaunting pananakit sa kasukasuan at likod sa umaga. Bawas na pulikat o pamamanhid sa binti, mas magaan ang tiyan at mas maayos ang pagtunaw, mas masigla at mas maganda ang mood sa paggising. At higit sa lahat, mas malalim, mas nakakapahingang tulog, dahil kapag mas maganda ang tulog mo, lahat ng iba pang aspeto ng kalusugan ay sumusunod, ang blood pressure ay bumabalik sa normal, lumalakas ang immune system, at mas tumatalas pa ang memorya. Kaya huwag mong maliitin ang isang maliit na baso ng garlic milk, maaaring simple ito, pero ang epekto nito ay ramdam sa buong katawan. Ngayon gusto kong malaman, ilang gabi kada linggo mo planong inumin ang garlic milk, araw-araw? 3 beses? O 1 beses lang sa 1 linggo? Ay type sa comments ang sagot mo. Gusto naming makita kung ano ang pinaka-realistic para sa ating Gintong Sustansya family. At habang nandyan ka, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa Gintong Sustansya, at itap ang notification bell para makakuha ka pa ng mga natural health videos tulad nito. Dahil sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang mga pag-ingat at tamang paraan ng paggamit. Dahil kahit natural ang garlic milk, may ilang kondisyon o gamot na kailangang pag-ingatan bago ito inumin, kaya manatili ka, dahil ang susunod na bahagi ay makatutulong para maiwasan ang side effects at magamit mo ang garlic milk ng ligtas at epektibo. Ngayong alam mo na kung kailan at paano inumin ang garlic milk,
pag-usapan naman natin ang isang kasing halagang bagay, ang mga pag-ingat. Dahil natural, ligtas, at epektibo ang garlic milk para sa karamihan ng mga senior. Pero gaya ng lahat ng mga remedyo, kahit mga herbal o gawa sa bahay, mahalagang gamitin ito ng may pag-ingat. Ang katawan mo sa edad na 60 o 70 ay hindi na pareho ng reaksyon kumpara noong 30 ka pa lang. At kung umiinom ka ng mga gamot o may partikular kang kondisyon, kailangan mong tiyakin na ang remedyo na ito ay angkop para sa iyo. Kaya pag-usapan natin ang lahat ng kailangan mong malaman upang manatiling ligtas at makuha ang buong benepisyo ng garlic milk. Unang pag-ingat. Kung umiinom ka ng gamot pampalabnaw ng dugo, ang bawang ay likas na may mild blood thinning effect. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit nakatutulong ito sa sirkulasyon at sa pag-iwas sa pamumuo ng dugo, pinananatiling maayos ang pagdaloy ng dugo. Pero kung umiinom ka na ng gamot tulad ng aspirin, warfarin, coumadin, o clopidogrel, Plavix, ang pagsabay nito sa madalas na pag-inom ng bawang ay maaaring masyadong lumabnaw ang dugo. Maaari nitong tumaas ang panganib ng pagdurugo, lalo na kung may nakaschedule kang operasyon o madali kang magkapasa. Kaya kung umiinom ka ng mga ganitong gamot, kumonsulta muna sa doktor bago gawing regular ang garlic milk. Pwede mo pa rin itong inumin paminsan-minsan. Mga 1 o 2 beses sa isang linggo, basta may pahintulot ng iyong doktor. Kung ikaw o kakilala mo ay umiinom ng gamot pampalabnaw ng dugo, i-type sa comments ang noted dahil laging dapat mauna ang kaligtasan. Ikalawang pag-ingat. Kung mababa ang iyong blood pressure, ang bawang ay nakabababa ng presyon ng dugo ng natural. Magandang balita ito para sa karamihan ng tao. Pero kung mababa na talaga ang iyong blood pressure, ang pag-inom ng garlic milk gabi-gabi ay maaaring mas lalo pa itong pababain. Maaari kang makaramdam ng hilo o panghihina, lalo na kapag bigla kang tumayo. Kung ganito ang kalagayan mo, inumin lang ito 2 beses sa isang linggo at obserbahan kung paano tumutugon ang iyong katawan. Kapag nakakaramdam ng sobrang hilo o pagod kinabukasan, itigil muna at kumonsulta sa doktor. Ikatlong pag-iingat. Kung may allergy o sensitivity sa bawang, may ilang tao na nakakaramdam ng iritasyon, heartburn, o kabag kapag kumain ng hilaw na bawang. Ang maganda sa garlic milk ay nababawasan ang matapang na compound ng bawang sa pamamagitan ng pagkulo. Kaya mas banayad ito, pero kung mapansin mong sumasakit ang tiyan mo, nangangati ang balat, o may hapdi sa lalamunan, senyales iyon na sensitibo ka pa rin sa bawang. Sa ganitong kaso, bawasan ang dami. Gumamit lang ng isang maliit na clove sa halip na 3 at dagdagan ang gatas para mas balance. Tandaan, ang garlic milk ay para patahimikin at pagalingin ang katawan, hindi para magdulot ng discomfort. Kung medyo sensitibo ang tiyan mo, ay type sa comments ang I'll start slow. Yan ang tamang paraan. Ika-4 na pag-iingat, huwag labis-labisan, hindi dahil mas marami, mas mabuti na. Kapag sobra ang pagkulo ng bawang, nawawala ang alisin, ang pangunahing sangkap na nagbibigay ng mga benepisyo sa katawan. Kaya siguraduhin pakuluan lang ng marahan sa loob ng 5 hanggang 7 minuto, at huwag ding uminom ng higit sa 1 tasa bawat gabi. Kapag nasobrahan, maaari kang makaramdam ng kabag o kaunting pagsusuka. Ang sikreto ay nasa tamang dami. Yan ang tunay na paraan ng natural na pagpapagaling. Ika-5 pag-iingat. Para sa mga buntis, nagpapasuso, o may partikular na kondisyon. Kung para ito sa anak o apo mo, tandaan, hindi inirerekomenda ang garlic milk sa mataas na dosis habang buntis o nagpapasuso. Dahil maaaring maapektuhan ang lasa ng gatas at ang digestion ng sanggol. Mag-ingat din kung may ulcer, acid reflux, o gallbladder issues. Dahil ang bawang ay maaaring makairita sa ganitong kondisyon. Kapag masyadong matapang, pwede pa rin. Pero siguraduhin lang na mas banayad at maliit na dami muna. Isang napakahalagang paalala, kahit na maraming benepisyo ang garlic milk, hindi ito kapalit ng gamot na nireseta ng iyong doktor. Kung may high blood pressure, diabetes, o arthritis, huwag basta-basta itigil ang gamot mo at umasa lang sa natural na remedyo. Isipin mo ang garlic milk bilang karagdagang tulong, hindi pamalit. Tulad ng sinabi ni Deepak Chopra,
isa sa mga kilalang eksperto sa holistic medicine. Ang natural na gamot ay pinakamabisang gamitin kapag ito'y may kasamang kamalayan at balanse, hindi bilang kapalit ng propesyonal na pangangalaga. Yan din mismo ang prinsipyo ng garlic milk, isang natural na katuwang, hindi kapalit ng gamot ng iyong doktor. Kung sang-ayon ka na dapat magtulungan ang natural at modernong medisina, ay type sa comments ang balance is key. Mabilis na buod ng mga pag-iingat, huwag sabayan araw-araw ng gamot pampalabnaw ng dugo nang walang payo ng doktor. Mag-ingat kung mababa na ang iyong blood pressure. Umpisahan sa maliit na dami kung sensitibo sa bawang. Huwag labis-labisin sa dami o tagal ng pagkulo, gamitin bilang suporta, hindi kapalit ng gamot, sundin ang mga ito, at ligtas mong mararanasan ang lahat ng benepisyo ng garlic milk nang walang problema. At bago tayo magtungo sa huling bahagi, tandaan mo ito, ang natural na pagpapagaling ay tungkol sa consistency, pag-unawa, at respeto sa iyong katawan. Kapag nakikinig ka sa iyong katawan, marunong mag-adjust, at matyaga, makikita mo ang mga resulta. Ngayon gusto kong marinig mula sa iyo. Nagkaroon ka na ba ng reaksyon sa bawang dati? O handa ka na bang subukan ang garlic milk mamayang gabi? Ibahagi ang iyong karanasan sa comments, dahil ang kwento mo ay makakatulong din sa ibang miyembro ng ating Gintong Sustansya community. At kung nakatulong sa iyo ang video na ito, pindutin ang like button, mag-subscribe sa Gintong Sustansya, at i-on ang bell icon para sa mga susunod pang natural health videos. Dahil sa ating huling bahagi, ibibigay ko sa iyo ang buong buod. Isang malinaw at nakapagpapalakas na paalala kung bakit ang garlic milk ay maaaring maging pinakasimpleng, ngunit pinakamakapangyarihang gabi-gabing habit para sa mas malusog at walang sakit na buhay. Manatili ka, dahil ang konklusyon ay magbubuo sa lahat ng ito ng napakaganda. Huminga muna tayo ng malalim dahil napakarami na nating natalakay sa video na ito. Natutuhan mo kung ano ang garlic milk, kung paano ito gumagana, paano ito ihanda, at maging kung ano ang sinasabi ng siyensya tungkol dito. Pero ngayon, gusto kong pagdugtungin ang lahat ng iyon, at ipaalala sa iyo kung bakit ang simpleng gabi-gabing habit na ito ay kayang magdala ng malaking pagbabago, lalo na kung ikaw ay lampas na sa 60 tuwing gabi. May isang bagay lang na hinihingi ng iyong katawan. Pahinga at paghilom, pero para sa maraming senior, hindi ito nangyayari ng buo, naninigas pa rin ang mga ugat, sumasakit ang mga kasukasuan, at kahit pagod na, ang isipan ay ayaw pa ring tumigil sa pag-isip pagdating ng umaga. Imbes na gising, pagod pa rin, hindi dapat ganun, at dyan mismo pumapasok ang bisa ng garlic milk. Kapag ininom mo ito bago matulog, hindi lang ito isang mainit na inumin, isa itong mensahe sa katawan mo, kalma lang. Magpahinga ka. Panahon na para maghilom. Tahimik na gumagana ang bawang sa loob mo, pinapababa ang pamamaga, pinapakalma ang mga ugat, pinapaganda ang daloy ng dugo, at pinapalakas ang iyong immune system, habang ang gatas naman ay pinapahupa ang tiyan, pinapatibay ang mga buto, at tumutulong sa utak na gumawa ng mga sleep hormones para makatulog ka ng mahimbing. Magkasama, bumubuo sila ng isang likas at makapangyarihang kombinasyon, isang bagay na matagal nang alam ng ating mga ninuno, bago pa man dumating ang modernong medisina at ngayon, pinapatunayan na ng agham kung gaano talaga ito kaepektibo. Kung sisimulan mong inumin ang garlic milk ng regular, kahit 3 o 4 na gabi lang kada linggo, mapapansin mo ang mga pagbabago, mas magiging mahimbing ang tulog mo. Magigising kang magaan, walang kirot sa tuhod o sa likod, mas mararamdaman mong kalmado, magaan, at balance. At hindi ito dahil sa gamot o kemikal, ito ay dahil ibinibigay mo sa katawan mo ang likas na paraan para makapagpahinga at maghilom. Kaya gusto kitang hamunin, simula ngayong gabi, gumawa ka ng maliit na pangako sa iyong sarili. Maglaan ng 5 minuto bago matulog para ihanda ang inumin na ito, umupo, humigop ng dahan-dahan. At alalahanin na ang pag-aalaga sa kalusugan ay hindi kailangang mahal o komplikado. Minsan, ang pinakamabisang gamot ay hindi galing sa bot, kundi galing sa kusina. Kung sang-ayon ka dito, ay type sa comments ang "Nature is powerful."
Mabilis na recap, ang garlic milk ay pinapakalma ang mga ugat at tinutulungan kang makatulog ng mas mahimbing, pinapababa ang pamamaga at pinapagaan ang sakit sa kasukasuan at kalamnan. Pinapaganda ang sirkulasyon ng dugo at sinusuportahan ang kalusugan ng puso, pinapalakas ang immune system at digestion, at nagbibigay ng malalim na kapagpapagaling na tulog na kailangan ng katawan gabi-gabi. 5 malalaking benepisyo. Mula sa isang simpleng inumin, pero tandaan, gagana lang ito kung kikilos ka. Kaya ngayong gabi, huwag mo lang pag-isipan, gawin mo. Subukan mo ito sa loob ng 1 linggo at obserbahan ang pagbabago sa iyong katawan. Kung mas kalmado ka, mas mahimbing ang tulog mo, o mas magaan ang pakiramdam mo sa umaga. Bumalik dito at ibahagi sa amin sa comments, binabasa ko ang bawat mensahe, at gusto kong marinig ang resulta mo. Kaya ito ang huling tanong ko sa iyo, susubukan mo ba ang garlic milk mamayang gabi? Ay type sa comments ang yes, I will. At sabihin din kung saan ka nanonood, gusto kong makita kung anong mga lungsod at probinsya ang kasama natin sa ating Gintong Sustansya family. Bago tayo magtapos, kung nakatulong sa iyo ang video na ito, pindutin ang thumbs up, mag-subscribe sa Gintong Sustansya, at i-on ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga susunod naming natural health videos. Nagpo-post kami linggo-linggo na may mga paksa tungkol sa nutrisyon, kalusugan ng senior, natural na pagpapagaling, at mga golden habits para sa golden years. Ibahagi ang video na ito sa taong mahal mo, maaaring sa magulang mo, asawa, o kaibigang hirap sa pananakit o sa tulog. Hindi mo alam, baka ang simpleng tip na ito ang makapagpabago ng buhay nila. Maraming salamat sa oras mo ngayon. Ginawa mo ang isang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan, at ipinagmamalaki ko iyon para sa iyo. Tandaan, hindi kailanman huli ang lahat para muling makaramdam ng ginhawa. Naway maging payapa ang iyong gabi, walang sakit ang iyong mga umaga, at puno ng lakas at pasasalamat ang iyong mga araw. Ito ang Gintong Sustansya, nagdadala ng golden nutrition for golden years. Magandang gabi, manatiling malusog, at magkita tayo sa susunod na video.